Kaibigan, kumusta ka ngayon? Sana'y pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos sa ating pag-aaral ng oras sa oras na ito. Ngayong trimestre ay pag-aaralan natin ang temang may pamagat na misyon ng Diyos, misyon ko. Purihin ang Diyos sapagkat patuloy tayong nagpapalakasan ng pananampalataya sa Kanyang mga banal na salita, na ito'y nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa, na patuloy tayong sumasampalataya, na matibay, taglay, ang lakas at masayang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos habang tayo ay naghihintay sa Kanyang malapit na pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin sa buong mundo. Saan ka man naroon, kaibigan, ay pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos at ang biyaya at kaawaan ang iyong mararanasan mula sa ating Panginoong Jesus. Sa mga naglagay ng mga comments at dyan sa comment section natin ay dinadalangin namin na kayo pagpapalain at palakasin ng ating Panginoong Diyos at magpupatuloy kayo dyan na maglalagay at patuloy kayo rin tapat sa ating pananampalataya at masigasig na makibahagi sa banal na gawain ng ating Panginoong Diyos. Laging ikaw ay nasa mabuting kalagayan at ikaw na ay subok at patuloy na gumagawa sa bukirin ng ating Panginoong Diyos. At ang mga kasama natin dito sa studio ay ang ating mga kaibigan. Unang-una dito ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating direktor ng publishing ministry dito sa NPUC. Kumusta kayo, Pastor Abe? Pinakamabuti, Pastor Ray, at nakakalugod na tayo muli ay magkakasama na tatalakayin ng ating leksyon, ika-4 na leksyon natin. At nagpapasalamat ako mga kaibigan na kayo ay nakapagbahagi sa ating pong Missionary Book of the Year noong nakaraang Oktubre 14. Pero ito ay tuloy-tuloy hanggang 2024. At ang ating kasunod na Hope Impact ay sa October 12, 2024. Kaya nga po, ito ay napakagandang inyo pong bigyan pansin. Read before you give. Upang kung kayo mga kapatid ay mabusog ng karunungan tungkol sa kasaysayan ng ating iglesia hanggang sa katapusan nito. Then kayo po ay mag-subscribe mga kaibigan ko ng Health and Home for this year. At napakaganda pong basahin ito sapagkat magagabayan kayo sa kaalamang pangkalusugan, sa inyong ugnayan sa inyong asawa. Kung kayo ay merong mga challenges sa pagpapalaki ng mga anak, sa paghahanda ng inyong mga pagkaing makapagpapalusog sa inyo, ito ay talagang holistic ang approach ng Health and Home. Kung mayroon kang legal problem, ay tinatalakay dito yung mga iba't ibang mga problemang legal na makakatulong sa atin upang magkaroon tayo ng kaalaman hindi lang sa pangkalusugan, kundi sa iba pang aspeto ng ating buhay. Ang pangalawang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang ating bagong Mission Refocus Director dito sa Southern Asia Pacific Division, SSD. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po, Pastor Ray, Pastor Abe, at sa inyong lahat mga ginigiliw na taga-subaybay, pagbati po mula sa inyong lingkod. Maraming salamat po na kayo'y patuloy na sumusubaybay sa gawaing ito. Alam niyo po, ang gawaing misyonaryo na ating pinag-aaralan ngayon, which is God's mission, my mission, ay tunay na napakaganda. Higit po dito mga kapatid ay makikita ninyo sa Sabbath offerings na ating ginagawa. Lalo na po yung 13th Sabbath. Sa likod po ng ating mga quarterlies mga kapatid ay meron tayong tinatawag na 13th Sabbath offering. Ang iyong pagbibigay mga kapatid, ang iyong pagbibigay sa Sabbath School 13th Sabbath offering, ito ngayon ay nagbibigay ka ng bahagi sa gawaing missionary, lalo na po yung ating mga projects sa ating 13th Sabbath. Kaya po ang paaralang Sabado ay importante dahil marami na pong nakakalimot na anong role ito. Ito po ay malaking role ito at koneksyon doon sa misyon ng ating iglesia. Kaya patuloy mong suportahan, pag-aralan ng Sabbath School lesson at makibahagi sa iyong local Sabbath School classes. Maraming salamat.
Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan kaibigan sa maikling panalangin. O Panginoon Diyos, Ama namin banal, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa oras na ito upang tunghayan at pag-aralan ang iyong mga banal na salita. Magsalita ka sa amin, Panginoon Diyos, na nawa ang banal na Espiritu ay magbigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. At patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pang-apat na paksa ay pakikibahagi sa misyon ng Diyos. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Juan 13:34 at 35. Ito pong sinasabi, isang bagong utos ang sa inyo'y ibibigay ko, na kayo'y magmamahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaibigan, napakaganda ang ating leksyon ngayon. At ating pag-aaralan ito ng tatlong bahagi para madali nating maintindihan, maunawaan at magagamit ito sa ating pag-aaral ng ating leksyon dito sa pang-araw-araw nating pag-aaral, lalong-lalo na sa mga care group lessons natin sa ating iglesia, kaibigan at mga kapatid. At ang tatlong bahagi na ito ay, ang una dito ay living out a mission. Ang pangalawa ay loving one another. Ang pangatlo naman ay learning from one another. At paano natin isi-share o ibahagi ang mission na ito ay unang-una at ipapaliwanag sa atin ni Pastor Ian kung ano ibig sabihin nito ng living out a mission. Pastor Ian. Tunay na maganda po pag pinag-aralan natin yung leksyon natin dahil makikita natin dito hindi lamang kung paano tayo tinawag ng Diyos, kundi paano pala tayo magiging effective missionaries. At higit sa lahat, ano ba yung dapat na makita sa atin bilang missionary? Alam nyo, si Abraham, mga kapatid, ay isang ehemplo ng pananampalataya. Pero nabanggit din po natin sa ating mga nakalipas na pag-aaral, hindi lang siya isang example of what faith is, but Abraham is also a picture of what a missionary is. At ang leksyon natin ay malinaw na naglalahad nito. Tingnan po natin ang ilang sipi ng talata at makakakita tayo ng paano mamuhay ang isang missionary at isa sa mahalaga niyang katangian. Tingnan po natin ang nasa Genesis Kapitulo 18, versikulo 4 at 5. Pastor Ray, maaari niyo po bang ipaglingkod itong mga talatang ito? 4, sabi dito, hayaan mong dalhan ko kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. 5, kukuha ako ng kaunting tinapay upang makapagpalakas sa inyo at pagkatapos ay magpatuloy na kayo, yamang kayo'y pumarito sa inyong lingkod. Kaya't sinabi nila, gawin mo ang ayon sa iyong sinabi. Alam niyo mga kapatid, noong merong dumating sa tent, sa tolda ni Abraham, meron pa rin siyang espiritu na i-welcome yung mga dumarating na estranghero sa kanyang tolda, sa kanyang tent. At doon makikita natin, hindi lamang iyon, makikita lang din natin si Abraham was in a mannerism of sitting at the gate. At nag-aabang siya ng mga estrangherong papasok sa lugar na hindi sila sanay. Bakit mismo? Dahil si Abraham mismo ay hindi taga doon. Hindi siya taga doon. So to offer a stranger on a stranger land, someone who is also a stranger ng tubig man, makanin o mahigaan sa gabing iyon, ito'y nagtuturo ng isang bagay. Ito po yung tinatawag nating hospitality. So, ang isang missionary trait na makikita natin kay Abraham, Abraham was in the spirit of living out hospitality. Ano ba itong hospitality? Ito ay inclusive. Niyayakap niya yung estranghero
upang abutin at pakisamahan, bigyan ng pangangailangan. Di ba ito'y isang parang mimic ng ating Panginoon sa kanyang pagliligtas? Tayo'y kakaiba dahil sa kasalanan, pero tayo'y inaabot ng biyaya. Alam niyo ang hospitality, mga kapatid, kung bakit nababanggit sa Biblia ito, lalo na sa mga ilang talahata sa Bagong Tipan, na isang klase ng katangian ng bayan ng Diyos dahil ito ay nangangahulugan ng kung sino at kung ano ang paraan upang abutin ang iba. Ito dapat ay kinakapalooban ng isang welcoming attitude. May pag-ibig ka sa iba, idinadalangin mo yung iyong magagawaan ng influence. Ito yung buhay ni Abraham. Kaya nga, kung papansin ninyo sa Genesis Kapitulo 18, versikulo 1, at sa 19:1, meron pong similarity itong dalawang talatang ito. Tignan po natin, Pastor Ray. 18:1. Ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong ensina ni Mamre habang siya ay nakaupo ng kainitan ang araw sa pintuan ng tolda. Tapos 19:1. Dumating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim na. Si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. Sila'y nakita ni Lot at tumindig upang salubungin sila at niyukod ang kanyang mukha sa lupa. Mapansin natin dito, mga kapatid, si Abraham ay may katangian nitong hospitality nito. Yung kanyang pamangkin na si Lot ay gayon din. Kung sino man yung darating ngayon sa isang lugar ng tulad ng Sodom and Gomorrah na estranghero, siya ngayon ay upang kupkupin sila, o baka may masamang mangyari sa kanila, o baka may kakaibang mga bagay na hindi kaaya-aya. So, gusto niyang sambutin sila sa ganung pagkakataon at i-offer sa kanila ang something na hindi nila inasan, hospitality. In a hostile, sabihin natin, or foreign land. Isa pong napakagandang katangian ito. Tingnan pa po natin ang nasa tala po ng Genesis. Ang nasa Genesis po, si Abraham at si Lot, meron din silang kinahalintulad. Sila ay nagpaanyaya at pinasok yung kanilang mga bisita sa kanilang mga tahanan o sa kanilang loob ng kanilang poder. Si Abraham, yung kanyang mga bisita. Si Lot, yung kanyang mga bisita rin. Parehas na parehas, mga kapatid. Ito'y masusumpungan nyo sa Genesis Kapitulo 18, 3 at 4 at Genesis 9 at 2. Pero meron pa pong isa para makita po natin yung hospitality, yung asal na ito at gawi ni Lot at ni Abraham. Kung tingnan nyo po yung 18 verses 4 to 8. Basahin po natin to, Pastor Ray. Hayaan mong dalhan ko kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. 5. Kukuha ako ng kaunting tinapay upang makapagpalakas sa inyo at pagkatapos ay magpatuloy na kayo. Yamang kayo pumarito sa inyong lingkod. Kaya't sinabi nila, gawin mo ayon sa iyong sinabi. 6. Si Abraham ay nagmadaling pumunta sa tolda ni Sarah at sinabi, dali, maghanda ka ng 3 takal ng mainam na harina, masahin mo at gawing mga tinapay. 7. At tumakbo si Abraham sa bakahan at kumuha ng isang bata at malusog na baka at ibinigay sa alipin na magmamadaling inihanda ito. 8. Kinuha niya ang mantikilya, gatas at ang bakang inihanda niya at inihain sa harapan nila. Siya ay tumayo sa tabi nila sa ilalim ng punong kahoy samantalang sila ay kumakain. Okay, yung 19 po, Pastor. 19 versikulo 3. Ngunit kanyang pinilit ng husto, kaya't sila'y nagsipasok sa kanyang bahay. Sila'y kanyang ipinaghanda, ipinagluto ng mga tinapay na walang pampaalsa at sila ay kumain. Ang mapapansin natin dito, mga kapatid, Pastor, ay
si Lot at si Abraham, parehas po yung ginawa nila. Inihanda nila yung pagkain, something that is best for a total stranger. So, si Lot, si Abraham, is an example of what hospitality is. Inisip nila ang kapakanan ngayon nung kanilang bisita. Yung iba. Sa missionary life po pala, Pastor, ang iniisip natin ay hindi lang yung ating sarili. Tanda po natin ating leksyon last week na hindi ang ating sarili. Dapat labas ng comfort zone. So, yung pong hospitality ngayon ay kinakailangan dahil dito sa buhay na natin bilang mga missionary, ang iniisip natin ay hindi ang ating sarili, kundi ano ang para sa iba, sa isang estrangherong inaabot. Pero ito ay isa lamang sa mga katangian ni Lot. Meron pa pong isang bagay na ginawa si Abraham, mga kapatid. Sa versikulo 23 at 32 ng Kapitulo 8, makikita po natin ang isa pang part ng kinagawian kasama ng entertainment, hospitality ni Abraham. Pakibasa po, Pastor Ray. Lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipulin kasama ng mga masama? Halimbawang may 50 banal sa loob ng bayan, lilipunin mo ba at di mo patatawarin ang lugar na iyon alang-alang sa 50 banal na nasa loob noon? Malayong gagawa ka ng ganito, na ang banal ay yung pataying kasama ang masama. Ano pat ang banal ay makatulad sa masama. Malayong mangyari iyan. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? Si Abraham, mga kapatid, pagkatapos ng tumanggap sa pabalita noong makanyang mga bisita at magkakaroon ng paghuhusga sa Sodom at Gomorrah. At nandun yung kanyang pamangkin. Hindi lamang yung kanyang pamangkin ang kanyang iniisip. Dahil kung yung pamangkin niya, sana ang sabi niya sa panalangin niya ay, iligtas mo na yung aking pamangkin. Pwede ba? Pero ang sabi niya, kung mayroong so siyempre, iligtas mo ng lahat. So, here you find a trait that is in Abraham, that he is interceding in behalf of people who have not been rich. Hindi naniniwala sa Diyos ng buhay ni Abraham. So, isang napakagandang katangian, mga kapatid, kung tayo pala'y mamumuhay bilang mga missionary, bilang mga sugo at mga tagadala ng pabalita ng Diyos, hindi lamang yung pagiging maayos natin sa ibang tao at iintindihin ang kanilang kapakanan, kundi dapat din pala natin isakabuhay yung buhay na ipinapanalangin natin sila. Hindi lang yung naglilingkod tayo sa kanila, mahalaga din pala that we intercede in behalf of the people we want to be rich. Amen. Kaya napagandang halimbawa ng isang misyonero na tinawag ng Panginoong Diyos na makibahagi sa kanyang gawain, na mayroong hospitality attitude, mayroon tayong mapagdalanginin at intercessory prayer sa mga taong mga hindi pa nakakarating at naratnan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Mapagdalaw ang mga misyonero. At isa pang magandang itong halimbawa ay dadagsahin ka ng mga maraming tao. Punta tayo doon dahil si kapatid ay mabuting manggagawa at siya ay hindi nagtatakwil. Wala siyang itinatangi. Wala siyang mga pinipili. At darating ang panahon yan ay pag-iingitan ka naman. Di ba, kung gano'n ang mangyayari at nakakabigay ka naman ng biyaya sa mga tao. Dahil ito yung isang ugali ng mga misyonero. Ang isang hospitable na mga kapatid. Kaya mayroon kang takeaway pa dito, Pastor Abe. Napakaganda itong diniscuss ni Pastor Ian. May tatlong katangian na napakaganda kay Abraham, yung mapagpatuloy, mapagmahal at mapanalanginin.
At ito ay isang napakagandang katangian ng isang manggagawa para mas lalong bubuti ang kanyang pagiging isang misyonaryong naglilingkod sa bukiran ng ating Panginoong Diyos. At makikita natin na sa kabutihan ni Abraham ay nagaya ni Lot na kanyang pamangkin. Na-transfer niya yung mabuting pag-uugali. At saka yung napakagandang nakita ko dito, Pastor Ian, ay sino ba naman ang tao na kaaway mo ang Sodoma at Gomora? Makikipag-bargain ka sa Diyos, no? Kung nandun yung pagmamahal, makita mo yung pagmamahal. Panginoon, sabi niya, kung nakakita ka ba ng 50, gugunawin mo ba ang Sodoma? Kung 4 na po, kung walang 50 ay 4 na po, Panginoon, hanggang na-reduce kasi gusto niyang maligtas yung natitirang lahi ng lahi niya sa lahi ni Lot. Hanggang walang nakitang 10, na ituloy yung pagkagunaw ng Sodoma at Gomora. Hindi lang sa Sodoma at Gomora, kundi sa lahat ng tao nakita natin na ang isang ugali ng isang tao, kahirap, no? Nag-aalaga ng tupa, pero pagdating ng tanghali, pupunta ka doon, mag-aabang ka ng dalaw. Yun ang gusto ko rin mapamarisan na kaibigan. Yung bang natin hindi yung yung kapwa natin ay papakainin natin, kundi ang pinapakain ni Abraham ay yung mga stranger. Hindi yung kayang magpakain ang kanyang papakainin, kundi yung talagang walang-wala. Yun ang kanyang tutulungan, sapagkat doon niya na ipapakita na ang taong ito ay missionary. Kaya mapapansin mo si Abraham kaya nga maging si Abraham ay naging ama ng mga Islam, naging ama ng mga Israel, at ng iba't ibang mga relihiyon sa buong mundo dahil sa napakabuting katangian niya. 2 relihiyon ang naitayo niya, Judaism, Christianity, at saka Islam. Ay 3 pala, Islam. Dahil sa mabuting katangian ng isang misyonaryo. Yung tubig lang na mapapainom mo ay hindi ka pa nagsasalita, nangangaral ka na. Amen. Kaya itong mga katangiang ito ay napakaganda sa pagkatalakay mo, Pastor Ian. So, mahalaga yung sinabi niyong punto, Pastor Abe, yung pag-ibig. Kasi hindi mo pwedeng maging hospitable tayo pagtanggap ng mga estranghero sa ating tahanan o sa gawi natin kung walang pag-ibig na nagbubukal sa ating puso. That's right. At ang pagbabago ng ating puso ay mula sa ating Panginoon. Hindi pwedeng ma-fake to, mga kapatid. Yung pagiging hospitable natin, ito ay nagbubukal dahil may pag-ibig sa ating mga puso. Amen. Yung mga mapagbigay, yung tunay na mapagbigay, ibig sabihin ito ay taos puso. Gikan, sabi nga ng Bisaya ng Cebuano, gikan ng ilang ginasingkasing. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta ginagawa para magpakita. Ito ay ginagawa dahil ito'y bukal at it overflows from what is within. So kung ang Panginoon natin ang nasa atin, ang gawa ng mabuti para sa iba, ang abutin sila ng mabuting balita, ay dahil sa pag-ibig, Pastor. Ito yung mahalaga doon, dahil hindi natin mapapanalangin yung iba at hindi pa nahahati na ng pabalita kung walang pag-ibig sa atin. Kaya purihin ng Panginoon Diyos, isang ugali ng isang misyonero ay mapagpatuloy. At sila pa ay parang nagpupumilit na, dito ka na. Dito ka na, kumain ka. Oo, dito ka na, kumain ka. Hindi yung itinataboy. Kaya isang magandang halimbawa ito, hindi tayo nakakalimutan ng mga tao. Kung tayo mapagpatuloy at pinapakain natin sila, inaasikaso, iniingatan natin sila. Hindi natin alam na sila pala yung mga anghel ng Panginoon Diyos. May pag-aruga sa kanila, Pastor. Kasi pag merong care sa ating mga inaabot. Halimbawa, nagba-Bible study tayo, halimbawa. Gawin natin practical, Pastor. Nagba-Bible study ka, maganda yung topic mo, maganda yung pagkahanay ng mga talata, at pagdala ng mensahe. Pero wala kang pag-ibig, walang impact, at wala kang pag-aruga sa iyong inaabot, nawawalang saysay ang mabuting balita dahil hindi ito nakikita sa ikinakabuhay ng isang manggagawa o sa isang missionary.
So kung sinasabi natin, God's mission is my mission, dapat makita sa atin yung pag-ibig sa iba, yung pagpapanalangin sa iba, yung pag-aaruga sa kanila, yung hospitality. At of course, dapat yung kahalagahan ng mga ito ay tunay at taos-puso. Alright. So, ang isa sa mga successful na pag-aaral at pagiging misyonero ay mapalanginin. Dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa banal na Espiritu. Nasa pangalawang punto na tayo, Pastor Abe. Ibig sabihin nito yung loving one another. Sa ating pagmimisyon, pagbabahagi, ay anong ibig sabihin nito? Loving one another. Sharing God's mission is loving one another or loving others. Amen. Ang ganda nito kasi naalala ko yung dinidiscuss mo kanina, Pastor Ian. Kakaiba, no? Hinugasan ang paa, pinilit na tumuloy para makapagpahinga, ipinagkatay ng batang baka. Talagang malusog yun. Pag batang baka, malusog na malusog. Tapos siguro, habang nagkukwentuhan ay merong pa-snack pa. Ay, kakaiba yun. Kung panahon natin yun, magkakatay ka ng baka, kaibigan, ay 80,000 yun. Ito, pinagkatay niya ng baka, no? Nagmamadali pa at sinabihan pa niya yung asawa niya, magmasa ka ng arena at pakakainin natin. At may mantikilya pa, Pastor. May mantikilya pa at may gatas. Ngayon panahon natin yun ay magastos yun. Magastos talaga. Pero kay Abraham, baliwala yung gastos basta maipadama niya yung mission ng Diyos. Amen. Kasi Father of Nations siya. Ngayon, itong nakita ko kanina, nabanggit na ito, naipabasa ni Pastor kanina ito sa ang Diyos ay dahil sa nakita niyang ugali ni Abraham, hindi rin inilihim ng Diyos yung kanyang gagawin sa Sodoma at Gomora. Kaya nga sinabi niya sa kanya kaya dumalaw kay Abraham dahil sasabihin niyang gugunawin ko ang Sodoma at Gomora. At alam ng Diyos na siya'y mapagmahal. Nakipagbargain parang ugali ni Kristo. Nag-reflect yung ugali ni Kristo kay Abraham nung nakipagbargain sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, gugunawin mo ba ang Sodoma at Gomora kung may 50 matuwid? Ay hindi, sabi niya, alang-alang sa 50, sabi niya, hindi ko gugunawin. Hanggang rinidos niya ng reduce para mailigtas lang niya yung isang kampamento ng mga matutuwid. Ano po? Yun ay isang indikasyon na merong mapagmahal na likas itong si Abraham. At alam natin, pakibasa mo, Pastor Reyes, doon sa Genesis chapter 18, verse 25. Tingnan mo nga. Malayong gagawa ka ng ganito na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay makatulad sa masama? Malayong mangyari iyan. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? Kaganda ng ano niya, no? Pakikipag-bargain niya. Ugali ito ng isang tagapamagitan. Amen. Nakagaya ng ating Panginoon Hesus. Yun ang talagang nakita kay Abraham. Isang napakagandang katangian ng misyonaryo ay mapagmahal sa kapwa-tao. Minsan naalala ko yung post sa Facebook. May nag-post sa Facebook sabi niya, tayo ang kanilang ni-remind ng kapatid, bakit kayo dyan sa NPUC ay labas na labas kayo dyan? Ang mission ninyo ay nasa harapan ng gate, pinicturan yung pulubi doon. Kaya naisip ko ngayon, kaibigan, na kung minsan nagpapasalubong tayo, ay tayo-tayo lang naman ang pinapasalubungan natin. Naisip ko habang nagtatalakay tayo, yun na lang dyan sa harapan ng pasalubungan natin kasi may pambili ka naman. Bakit kita bibigyan ng pasalubong? Kung minsan tinuruan ako nagtuturo si Pastor Ben Bilga, kapag daw tayo ay mahilig magbigay ng ganyan sa mga taong kaya namang bumili, you tend to control people and you practice politicking. Yun ang sabi ni Pastor Merga. Naalala ko yung kanyang about spiritual leadership. Ang ganda ng ano niya. Tama nga naman. Nandyan yung mission natin. Nasa harapan lang, mga pulubi. Nandiyan pa nga natutulog dyan sa harapan ng 7-Eleven. Ayan yung mission natin. Na itong NPUC, dito lang sa paligid, dama nila yung pagmamalasakit, pag-aaruga at pagmamahal. Yun ang ginagawa ni Abraham. Imagine yung katanghaliang tapat, uupo ka sa harapan, tapos mag-aantay ka lang ng papakainin. Siguro tapos na siyang nag-alaga ng mga tupa niya at mga hayop. Ngayon, tuwing siguro naging ugali niya yung maupo doon, mag-welcome ng mga guests.
So kakaibang katangian nito mga kapatid. Ang isa pa na nakita natin sa kanya, pakibasa mo Pastor Ray. Mahaba ito pero babasahin natin for the sake ng mga listeners natin. Sa Genesis chapter 19 verses 1 to 11 na itong si Abraham ay nagdala siya ng pag-asa para sa lahat ng mga tao sa loob ng siyudad ng Sodoma at Gomora. At hindi lang para sa mga matuwid, kundi sa kabuuan ng mga lahi sa Sodoma at Gomora. Pakibasa mo, Pastor. 19. Dumating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim na. Si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. Sila ay nakita ni Lot at tumindig upang salubungin sila at iniyukod ang kanyang mukha sa lupa. At sinabi, "Ngayon mga Panginoon ko, hinihiling ko sa inyo na kayo'y bumalik at tumuloy sa bahay ng inyong lingkod at magpalipas ng gabi at maghugas ng iyong mga paa at sa madaling araw ay magsibangon kayo at magpatuloy ng iyong paglakad." Kanilang sinabi, "Hindi. Sa lansangan kami magpalipas ng buong magdamag." 3. Ngunit kanyang pinilit ng husto kaya't sila'y nagsipasok sa kanyang bahay. Sila'y kanyang ipinaghanda, pinagluto ng mga tinapay na walang pampaalsa at sila ay kumain. 4. Subalit bago sila magsihiga, ang mga lalaki ng lungsod, ang mga lalaki sa Sodoma, maging mga bata at matanda, lahat ng mga tao hanggang sa pinakahuling tao ay pumalibot sa bahay. Kanilang tinawagan si Lot at sinabi, "Saan naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang makilala namin sila." Lumabas si Lot sa pintuan upang humarap sa kanila at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, "Mga kapatid ko, nakikiusap ako na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito, may dalawa akong anak na babae na hindi pa nasipingan ng lalaki. Sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang ayon sa inyong nais. Huwag lamang ninyong gawan ng anumang mga lalaking ito sapagkat sila'y nasa ilalim ng aking bubungan." Sinabi nila, "Manatili ka dyan." At sinabi pa nila, "Ang taong ito'y naparito bilang dayuhan at ibig niyang maging hukom. Ngayon gagawin ka namin ng higit na masama kaysa kanila." At kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Subalit inunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarahan ang pintuan at binulag nila ang mga taong nasa pintuan ng bahay, maging maliit o malaki. Ano pat hindi nila makita ang pintuan. Nakita natin yung background, Pastor Ian, nagpa-practice sila ng kahalayan ang city of Sodom and Gomorrah, and yet nakita natin dito na ang Diyos ay nagmalasakit para sa kanila. Kaya hindi inilihim ng Diyos kay Abraham. At doon nadama ng mga tao at ng Diyos na ang lalaking ito ay mapagkakatiwalaan, na maipagkatiwala sa kanya ang misyon. Ito ay katangian, Pastor Ray, na ang Diyos ay may malaking pagmamahal sa mga makasalanan. At meron ding malaking pagmamahal sa mga matutuwid na kinakailangang isakripisyo niya ang majority na mahalay at malaswana ang pamumuhay alang-alang sa mga matuwid. Na ganyan din ang gagawin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik alang-alang sa mga kokonti na natitirang nagmamahal sa Diyos upang hindi sila masaktan at makasama sa mga kaparusahang darating sa sanlibutan, ay isaalang-alang niya, gugunawin niya itong mga hindi sumusunod para maligtas itong mga matutuwid. Yun ang nangyari sa kasaysayan. So pakibasa mo ang huling dalawang talata, Pastor Ray, sa Romans chapter 8, verse 34. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Okay na nyo yung ugali ni Abraham, kagaya sa ng ating Panginoon. So, ang Diyos ang hahatol sa atin. Ngayon, merong namamagitan sa atin na kapag tayo ay sumunod. By the way, mayroon pa sigurong gustong gawin ng Panginoon sa Sodoma at Gomorrah, pero dahil sa kanilang kahalayan,
maging itong dalawang bisita ni Lot ay gusto pa nilang pagnasaan at gawan ng kalukuhan. Kaya inoffer nga niya yung dalawang anak niya. Nandito, dalawang berhin itong aking anak. Ay ito na lang ang inyong kaysa naman itong dalawang lalaki mula sa mula sa bata hanggang sa matanda ay mahalay. Lalaki yun Mga lalaki yun at gusto nilang makilala. Gamitin natin yung word na gusto nilang makilala yung dalawang bisita ni Lot na lalaki. Halayin. Kaya hahalayin yun lalaki yun. Kaya mas maganda kaya na itong dalawang birhen na lang na babae. Ayaw nyo yun. Inaalok pa yun pero wala talaga. Talagang hahatulan ng ating Panginoon ang sanlibutan. Then sa Hebrew chapter 7 verse 25, Pastor Ray. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumapit sa Diyos sa magitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Kaganda, no? Ang ating Panginoong Hesus ay nag-reflect sa likas ni Abraham. Mapagmahal, mapagpatuloy, mapanalanginin. So meron akong natutunan dito sa lesson natin. Ang Gospel Commission, ayon sa writer, was not simply a call to mission, but a call to teach, a call to make disciples, and a call to share God's love. Yan yung Gospel Commission. Hindi lang tayo mangaral, pero dapat mag-reflect sa atin. Yung discuss mo na kanina, sharing God's mission is to living out a mission. Kailangan makita. At si Abraham, hindi pa siya nagpipreach, dama ng mga tao, maging sa sangkalangitan, dama nila yung pag-ibig ni Abraham. Nakagaya ng pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Amen. Maganda. Purihin ang Panginoon sa magandang insight na yun, Pastor Abe. Alam ko na tayong lahat ay nabiyayaan ng ating pag-aaral. Maganda po yung sinabi nyo kanina about Abraham at ang ating Panginoong Hesukristo sa intercessory ministry ng Panginoon at ni Abraham. Makikita natin doon that Jesus in His mediatorial work as high priest ay para sa kaligtasan natin. Amen. Yung missionary ay gumagawa din, tumagon sa tawag ng Diyos, pumunta sa kaniyang mission field, hindi inisip ang sarili, nilisan ng comfort zone, dapat maging epitome ng pag-ibig, ng panalangin, ng buhay na iniisip hindi ang sarili kundi ang iba, hospitality. So ito ay mga katangian ng ating Panginoon. In short, ang isang missionary po ay dapat Christ-like. Yeah, that's right. Sa kanyang pamumuhay, sa kanyang gawi, sa kanyang pananalangin, sa kanyang pag-abot sa iba, dahil ito po ang pinakamagandang pag-abot sa iba. Amen. Maraming salamat. Makakakitaan nawa ang bawat isa sa atin, kaibigan, ng isang makalangit na karanasan, makalangit na ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Kahit naglilingkod tayo sa lupa, nakikita nila na ang bawat isa ay nabubuhay na kagaya ng ating Panginoong Hesus. Maganda yung tinalakay natin dito, Pastor Abe, na loving one another. Siguro, gusto kong mag-komento doon sa nagpicture. Pinicturean tayo na dito sa NPUC na nandun dito yung mga pulubi. Nagkataon na ang pagpicture niya ay walang tumutulong galing sa atin. Yan naman ay hindi natin pinapabayaan yung mga yan. Yeah. Tinutulungan natin lagi yung mga yan, kaya dumadami sila dyan. Dito na tayo sa pangatlo. Kung paano tayo magbahagi pagkatapos na maibataman natin ang pag-ibig natin sa ating mga kapwa, dala natin yung buhay ng isang Kristiyano sa pagmimisyon. Ano naman ito, learning from one another, Pastor Abe? Pakipaliwanag. Yeah, napakaganda ito, Pastor Ray, at na-enjoy natin ang talakayan natin. Ang sharing God's mission is to learn from one another or learn from others. So, alam natin dito sa experience ni Pedro,
ang realidad noong nagkaroon siya ng pangitain na ang sabi ng Diyos ay nakakita siya ng 4 na sulok ng kumot. Nandoon lahat ng mga uri ng mga hayop na marurumi. Ang sabi ng Diyos ay, katayin mo, kainin mo. Sagot naman ni Pedro ay, naku Panginoon, ay hindi kasi simula ng bata pa ako, hindi ako nakatikim ng ganyan. Then, nililimi niya yon hanggang dumating ang pagkakataon na dumating si Cornelius sa kanyang bahay. Yung sabi niya, Panginoon, hindi po pwede ito. Hindi ko po pwedeng i-anoint ito kasi karumal-dumal ito na lahi. Ngayon, nung nakita niya ang pag-ibig ng Diyos kay Cornelio, at alam natin, ang background ito yung centurion na lumapit noon kay Kristo. Na sinabi niya, Panginoon, ang alipin ko ay nagkakasakit. Pwede bang dumalaw ka? Ay, pwede bang pagalingin mo siya? Sige, dalawin natin, sabi ng Panginoon. Pero bumelta si Cornelio, sabi niya, Panginoon, ay hindi ako karapat dapat na dalawin mo sa aking bahay. Banggitin mo lang yung salita. Gagaling yung aking alipin. Kaya nagpahayag ang Panginoon, hindi pa ako nakakita ng ganitong pananampalataya sa Israel. Simula nung maitatag ang Israel, hindi pa ako nakakita ng ganitong pananampalataya. Kaya isang araw, dumalaw ito kasi inutusan ng Diyos na dadalawin niya si Pedro para siya ay i-anoint at i-bless ni Pedro. So dito, na-encounter niya, natuto, kasi si Pedro, alam natin si Pedro ay ang ugali nun ay hot-tempered itong lalaking ito, ipadalos-dalos. Pero nakita niya ang isang centurion na mapagpakumbaba. Sabi nga ng Biblia ay nag-iikapo, nagtatayo ng sinagoga, Acts chapter 10. At ito ay lalaking asit sa gawain ng Panginoon. Lumapit. At ang sabi niya ay, naku, sabi niya, mas banal pala itong lalaking sinasabi kong karumal-dumal. Kaya dineclare niya, kaya doon pala sa pangitain na nakita ko, sabi niya, ang Diyos ay hindi nagtatangi. So si Pedro natuto mula kay Cornelio tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Na ang Diyos ay hindi nagtatangi. May mga tao kuminsan na yung pinaglilingkuran natin mas banal pa kaysa sa atin. Kaya kailangan nating matuto rin sa kanila. Matuto tayo sa mga, alam mo, pumunta ako sa Myanmar, nagturo ako doon ng 1 week ng publishing ministry. Yung kanilang disiplina, napakaganda. Iiwanan lahat ng mga tsinelas doon sa labas. Napunta ko ng Bangladesh friend. Ganon din. Naku, ay galang. Separate ang mga babae at lalaki sa kanilang pagsamba. May solemnity. Sabi ko, ito palang mga Indian na ito ay mas matibay ang pananampalataya nila kaysa sa atin. From even to even, friend. Hindi nabawasan ang number ng kanilang attendees sa pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Kung minsan, tayo ay natututo din sa ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng iba. Na kung paano sila binago ng ating Panginoon. Ngayon, si Pedro at Cornelio ay kung titignan natin ay patungkol sa patuloy na paglago ni Pedro, hindi kay Cornelio, patuloy na paglago ng buhay, pananampalataya at paglilingkod ni Pedro na nakita niya kay Cornelio. So kung minsan ganun ang Diyos sa atin mga kaibigan. Then dito tayo pong minsan ay natuto tayo mula sa mga taong lumalapit sa atin na naghahanap ng liwanag. Na nababalance natin ngayon yung buhay natin sa buhay nila. Parang nung nag-crusade ako sa Minalin, Pampanga, grabe ang enthusiasm ng mga listeners. Kasi bahang-baha yung venue, pero ang mga listeners, may sakripisyo silang lumakad doon sa tubigan. Gabi-gabi yun, lumalakad sa tubigan. Ako ay halos ayaw kong mabasa yung aking sapatos, matilamsikan Pero sila uhaw na makinig sa salita ng Diyos kahit na magkaroon ng alipunga ang kanilang mga paa. Gabi-gabi na naglalakad sa tubig, kahit magkaalipunga ang mga paa, basta mapakinggan lang ang salita ng Diyos. Kaya natuto din ako sa kanila. Naku, grabe naman ang sacrifice ng mga taong ito. Kahit mag-alipunga ang mga paa, makapakinig lang ng salita ng Diyos. Kaya pinagbuti ko ang aking relasyon. Panginoon, patawarin mo po ako. Mas matibay ang pananampalataya nila kaysa sa akin. So ito yung sharing God's mission is
to learn from one another. Purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan, na ang tatlong ito na kung saan makikibahagi tayo sa misyon ng Panginoon Diyos ay living out ang mission, makikita sa atin ang buhay na nagmimisyon, ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa ay may pakita natin ang tunay na pagmamahal. Ang pangatlo naman ay meron tayong mapapag-aralan sa mga taong ating pinaglilingkuran na nakakasama o kaya ating mga taong pinagbibigyan pansin ng Ebanghelyo. Kaya salamat Pastor Abe, Pastor Ian. Meron na tayong kunguting oras na lamang at purihin ang Diyos. Kung meron pa tayong mga sharing dyan ay ibigay na natin at panghuli. Isa pong magandang karanasan yung nabanggit ni Pastor Abe. Ito rin po yung karanasan na mga natala sa Biblia. Kahit ang ating Panginoon, siya ay nakimingle sa atin. Halubilo siya. Nakihalubilo siya. At sa kanyang pakihalubilo, ina-adapt niya rin yung approach depending dun sa taong inaabot niya. Kaya nga doon sa mga magtatanim at doon sila aware, ang kanyang mga parabola ay tungkol doon. Sa pagtatanim. Sa pagtatanim. At nung tinawag niya yung mga mangingisda, hindi niya sinabing, hali kayo at tayo magtanim at maghasik. Ang sabi niya, hali kayo at gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao. So, ibig sabihin, ina-adapt at natututo kahit ang ating Panginoon sa pag-abot, depende sa context. Ito rin po yung itinuturo ng ating babasahin at ng ating leksyon. Because when we reach out and we try to be hospitable, reaching them, this is now incarnational ministry. Hindi sila yung pupunta sa atin at magiging parang tayo. Tayo ngayon yung inaabot natin sila upang mas maunawaan nila sa kanilang kalalagyan ang mabuting babalita. Ganda. Kagaya nung care group na natin sa practical. Yung ginagawa natin dito sa care group ministry natin ay huwag nating tawagin ng mga tao. Dadalhin natin yung care group ministry doon sa mga komunidad, kung saan man, sa mga bahay-bahay, mga pamilya. Ay ito'y mahalagang-mahalaga, kaibigan at mga kapatid. Isang prinsipyo ng pakikibahagi ng salita ng Panginoon Diyos at pagmimisyon ay napakahalaga. Ikaw ang instrumento ng Panginoon Diyos sa kanyang pagmimisyon. Oo, kayang-kaya't gawin ng Panginoong Diyos ito na wala ka ng bahagi. Pero ikaw ang tinawag niya para maramdaman mo ang kaligayahan ng pagbabahagi. Amen. Dahil masarap at maligaya, kapaki-pakinabang ang bawat isa sa atin pag tayo ay gagamitin ng Panginoon Diyos na hindi lang tayo pagpapalain, kundi magiging pagpapala tayo sa iba. Kaya sa ating pagtatapos, makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos hingin natin si Pastor Abe sa isang panalangin. A sinner like me,
sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. Tayo'y manalangin, Pastor Ray. O dakila naming Panginoong Diyos, salamat po sa inyong kabutihan na kami ay naging kabahagi ng inyong misyon sa pagliligtas ng mga tao. Hinahangad namin, O Panginoon, ang inyong gabay at sa pamamagitan po ng inyong tulong, maipamumuhay namin ang misyon na ito. Matutong kaming magmahal sa aming mga pinaglilingkuran at matuto rin kami sa kanilang kaparaanan ng pamumuhay. Ginagamit ninyo ang oras ng pag-aaral para matuto, mapalakas at mapatawad ang lahat ng mga pagkukulang namin kasama ang aming mga tagapakinig. Ay ito ay dahil sa inyong lubos na pagmamahal sa inyo. Natuto kami sa buhay ni Abraham na siya po ay mapagpatuloy, siya po ay mapagmahal at mapanalanginin alang-alang sa pangangailangan ng iba. Ang likas na ito ay nakita sa kanya ang buhay ni Kristo na naway ito din ang aming maipakita sa mga taong pinaglilingkuran namin. Salamat po sa pagpapatawad ninyo sa mga pagkukulang namin. Dinadalangin namin ito at hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa iyong pagsusubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Patuloy kang susubaybay sapagkat mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.